Patuloy po yung ating theme for the month, Walking the Way, Faith in Motion. Okay? Paglakad doon na kasama ni Kristo bilang siyang daan, katotohanan at buhay, ay nga po pag siya ay kasama natin, tayo ay merong pananampalataya na aktibo. No? Hindi passive, kundi active. At ngayon po, ang ating scripture text ay matatagpuan sa John 4. So open up your Bible mga kapatid at pag-usapan natin itong John 4. At pag-usapan yung babae doon sa isang balon sa dako ng Samaria sa city of Sychar na kung saan na-encounter niyang ating Panginoong Hesus. So medyo pamilyar na sa atin ang kwentong ito sa John 4. Ang babaeng Samaritana. Taas ang kamay nung pamilyar ang kwento na ito, taas ang kamay. Kaya Kuya John Dex, kwento mo. Nagtaas yung kamay mo. Liga dali. Paparaphrase mo. Liga dali, kwento mo. Liga dito sa harapan. Oh. Pakinggan nyo kung may dagdag o bawas. Kaya pala ayaw yung magsitaas ng kamay ha. Pakinggan natin si Kuya John Dex. Okay, yung kanyang tatatandaan lang. At yun nga, ayun yung ating scripture text for today. Ayun po, no? So, sila... Actually, ano lang, yung... Papunta na. Ayun, so... ano lang po, yung tanda ko kasi yung napanood ko lang sa Chosen. So, mas doon ko na ano yung kwentong Samaritana na yun. Tapos, so sila Jesus Christ, kasama ng mga disipulo niya, papunta sila ng Galilee. So, may nadaan sila sa isang well na kasi 'di ba doon nga dati ang mga girls lang, ang mga women lang ang nag-iigib doon sa balon nga. And then napadaan sila doon, tapos ang eksena doon actually sa Chosen, nagpaiwan si Jesus Christ. Pero ayun po, this is scripture, ewan ko ano yung exact. And then, doon, so nagkausap sila na tapos naghumingi ng tubig si Jesus Christ. Tapos parang sabi nga na anong paglalagyan mo, or wala ka naman dalang, sabi ng Samaritana, wala ka naman dalang pang-igib. And then, so, basta ang naalala ko lang po, yung Samaritana nga ay, kumbaga ano nga ba yung eksena doon? So si Samaritana ay, kilala siya ni Jesus Christ dahil marami nga siyang naging nakarelasyon. Wala siyang asawa talaga, or tama ba? Wala naman siya talaga asawa, pero yung mga past relationship niya, nabanggit nga ni Jesus Christ. And then, dun yung Samaritana nag-ano sa kanya na alam niya or na-recognize niya na he is the Messiah. Kasi nga doon nga dahil alam niya lahat ng kwento ng Samaritana, and so yun lang po. And so doon nga po nagkaroon ng sa akin parang nag-surrender doon yung Samaritana doon pa lang dahil na inaccept niya si Jesus Christ as a Messiah, and parang pinapunta niya doon balik doon sa place nila, sa area, and pinamalita niya sa iba, shinare niya na nandito na nga ang Messiah, na nakausap niya ganon sa well. Ayun lang po. Ayan, palakpakan natin si Kuya John Dex. Sabi niya, Pastor, binigla mo naman ako. Yung mga hindi nagtask, ilala ako, bigla ko tinatawag kasi basta ganun. No, so nakita natin sa kwento ng Samaritan, sila yung half-breed, sila yung mga Hudyo na nakipag-asawa sa mga Gentile, at yun nga sila ay part ng Northern Kingdom.
no, yung 10 tribo ng Israel na humiwalay doon sa Juda. At dahil doon nakapag-asawa sila ng mga hindi Hudyo at sila ay tinatawag na mga tinatawag na mistiso. Tignan mo yung katabi mo. Kaya mistiso yan, may lahi yan. Ganon. No? Kasi ang purong Pilipino, basta, alam niyo naman yung itsura ng tunay Pilipino. Parang ganun din sila, alam nila. No? Nagkaroon kasi ng intermarriage, kaya nagkaroon ng ganun. So, going to Galilee, pag mag-minister si Jesus, galing sila Judea, so dadaan sila ng Samaria na ayaw daanan ng mga Hudyo. Kasi pag ikaw dumaan doon, yung iyong mga paa ay napapunta roon, ikaw ay isang unclean. So excommunicado ka, no? Ikaw ay hindi ka kausapin for the longest time kasi nga ikaw ay naging unclean, impure. Pero si Jesus intentionally dumaan doon kasi meron siyang divine appointment from our Father na merong tao na nangangailangan ng assurance. Okay? Yun nga yung babaeng Samaritana na iigib, tanghaling tapat, napakainit, umiigib na dapat sa umagang-umaga o kaya sa late afternoon para di mainit. At yun nga, kasi nga sa mga ganung oras, maraming nga kababaihan ang nag-iigib, ando doon, nagmamarites. Okay? So ayaw niya mapag-usapan ng kanyang buhay at dahil doon, tanghaling tapat siya nag-iigib para wala siyang ibang makasama. Walang mag-ungkat ng kanyang buhay at naroroon si Kristo, nakita niya. Uy, ang pogi. Sabing ganun. Pero humingi ng tubig si Kristo. Ang sabi niya, ako ay Samaritana, ikaw isa yung Hudyo, bakit ka humingi sa akin ng tubig? Diba? At sabi ni Kristo, kung nalalaman mo lamang na ako kaya magbigay ng isang tubig na may tubig ng buhay na kailanman pag ikaw ay uminom ay hindi ka na kailanman mauuhaw. Paano ka magbibigay sa akin? Wala kang dalang. Bakit? No? Pangsalok. At ikaw nga ay humingi. So napaka-sarcastic ng sagot ng babae to defend yung kanyang katatayuan, kalalagayan. Kasi nga po, siya may kinakasama na, mailiban pa doon sa 5 lalaki na naging part ng kanyang buhay. So may pang-6. At dahil doon, nagpakilala si Kristo unang-una sa kanya bilang isang Mesaya na tagapagligtas. Okay? At nagkaroon sila mahabang kwentuhan at na-convince nga ang babaeng ito na hindi lang siya merong emotional need, kundi spiritual need at dahil doon, ipinamalita niya sa buong city of Sychar na namit niya yung tagapagligtas. At dahil doon, ang buong, hindi lang yung city, but the whole region ng Samaria ay tinanggap si Kristo. Ano ang pangalan ng babae? Tanong ko sa inyo. Meron yun. Meron siyang pangalan hindi binanggit sa Bible. Pero i-acknowledge siya bilang isang missionary na nakapag-convert ng buong Samaria dahil kay Kristo. Kaya tinawag siyang Samaritan woman. Meron siguradong pangalan yun. Pero yung acknowledgement sa kanya, hindi lang para sa kanya, kundi ang buong Samaria ay nagkaroon ng encounter sa isang tagapagligtas. Kaya kung ikaw, taga-sukat at Diyo at tatawagin kang Joan, hindi of Ark, Joan of Sukat. No? Ganun yun. At Emma of Santa Rosa, pag binasa yung mga buhay niyo sa Bible. No? Ganun ang nangyayari. At nakikita natin, yun nga, nakikilala ka dahil meron kang ginawang influence, impact doon sa lugar na kung saan nakakilala sa Panginoong Diyos. Kaya po, kung tatanong ko kayong lahat, kamusta po kayo? Mabuti kaysa dati, sabi ni Pastora Tita. Kayo po, kamusta po kayo? Mabuti, di ba? Yan din ang sagot sa inyo ng mga taong kinamusta nyo? Mga nakaraang araw? Yan din ba na, okay lang ako? Kasi last Sunday, may kinamusta ako sa inyo. Tinanong ko sa kanya na kamusta siya at sumagot siya sa akin ng okay lang po ako, Pastor. Pero kitang-kita ko sa mata niya yung may parang lungkot, may brokenness, hindi ko alam, may pain. No? So I need to pray for her. Kasi yun nga, hindi kailanman mafi-filter yung nararamdaman natin. Kaya kahit malit yung mata ko, pag kinausap ko kayo, nakatingin ako sa mata nyo. No?
At naramdaman ko, sabi ko, hindi ka okay. I need to pray for you. Kahit na hindi mo sabihin kasi nakikita ko sa mata mo. Bawat ngiti na nakikita natin sa bawat tao, maaring ngiti na may itinatago. Maaring yung kanyang marriage ay on the rocks. Maaring ang kanilang mga business ay medyo not doing well. No? At yung iba hindi makatulog, umiiyak sa buong gabi. Pero ito nga yung influence, ito yung impact ng digital filters na nangyayari ngayon sa ating mga social media na ina-highlights na lahat tayo ay okay. Diba? Sabi nga it's okay not to be okay. Hindi. Kailangan nga makita sa atin na we're all human being. Hindi lang tayo spiritual being, hindi lang tayo physical being. We're all emotional being. Naapektuhan tayo ng ating mga emosyon. Kaya iba rito, natitrigger ng konting salita, nagagalit agad, may umiiyak agad. Di ba, MJ? Pag may nagsishare, umiiyak agad. Ganun iba-iba ang mga triggers. Pero kasi nga tinuturuan tayo na it's okay not to be okay. At pinipili natin yung perfect image kasi nga nagwo-worry tayo pag tayo nakitaan ng mga tao sa paligid natin kung hindi tayo okay, baka malaman nila tayo ay, ang buhay natin ay messy, di ba? Yung messy version of us, baka iwanan na tayo. Okay? Baka iwanan na tayo kasi parang, ano tawag doon? Para bang mahirap kasama ang isang nega. Parang ganon. No? So, yung everything is fine armor, yung filter na ito ay madalas dala-dala natin sa simbahan, sa ating mga trabaho, sa ating mga campus, and even sa ating mga pamilya. Pero dito po sa John 4, makikita natin dito, wala pang Instagram noon. Wala pang Instagram noon, pero itong Samaritan woman na ito, meron na siyang filter. At ang one of this of her filter is yung ano nga, yung pupunta sa well at noon, na napakainit, para lang walang magbulong-bulungan sa kanyang pagdating. Wala siyang itatago at wala siyang ikukubli dahil alam ng mga taga doon yung kanyang kalalagayan. At the same thing na nangyayari sa atin. No? Nagkakaroon tayo ng everything is fine filter kasi nga ayaw natin maging transparent leading to vulnerable na makita sa atin na hindi tayo okay. Kaya nga po, kailangan natin maintindihan, no? Faith in motion is not about moving ourselves up, okay? It is about moving ourselves out of the way so that Christ can be seen. Hindi kailangan ka mag-filter, okay? Na okay ang lahat, kailangan makitaan ka rin ng iyong vulnerable position sa buhay. Pero alam na mga tao, kahit ikaw ay ando doon sa lugar na yun, sa sitwasyon na yun, nakatayo ka dahil kay Kristo. Na mas maganda ang dating sa mga taong nangihina katulad mo, na alam na pinagdadaanan ka and yet, alam nila very strong kasi yung faith kasi ikaw ay founded doon mismo, doon sa tao, doon sa Diyos na nagbibigay ng hope, ng blessed hope. Diba? Kaya nga minsan nagpipreach ako, nasasabi ko nga in pain, after nung aking preaching, nilapitan niya ako, sabi niya, Pastor, bakit napaka-vulnerable mo? So ang balik ko sa kanya, ano ang naging tanggap mo? Ikaw ba ay nanghina dahil pinakita ko yung kahinaan ko o ikaw ay lumakas? Naintindihan niya na even as mga pastor ay dumaraan din sa mga ganong season. So yun nga, kaya nga ang sabi ko madalas is pray for us and pray for one another. Kaya po napakalaga ng ating mga small group. Kung hindi mo masabi dito sa congregation, at least merong someone from your group na willing to listen, willing to minister to you, willing to pray for you. Taas ang kamay ng wala pang small group.
para makita ni Ninang Oda at ni Kuya Michael. Taas ang kamay. Kasi we want everyone na connected. No? Everyone na connected. Kasi nga po, katulad na babaeng ito, magiging masalimuot ang buhay. Okay? So buksan po natin ating mga Bible. In John 4:4-10. So primarily, this John 4 ay hindi ito istorya ng isang babae na naghahanap ng Diyos. Ito ay istorya ng Diyos na hinahanap itong babaeng ito. Kasi nga, alam niya ang nangyayari dito sa Samaritan woman. Okay? Makapangyarihan ng Diyos. Now, tignan natin itong chase na ito, yung paghabol. 4-10. Sabi doon, kailangan, need, dumaan siya sa Samaria, si Christ. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar, malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob, Jacob's well. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay from Judah to, hindi pa naman sila nakakarating sa Galilee. So parang stopover sa Samaria, sa Sicar. Okay? Umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanong dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maari bang makiinom? Dahil nga napagod, okay? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila bumili ng pagkain sa bayan sa may McDonald's. No? Sa bayan. So sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at ako ay Samaritana. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Hindi pwede. No? Ang mga Samaritan ay nobody sa mga Hudyo. Hindi lang basta second class citizen, hindi. Nobody talaga ang tingin nila. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hingi sa Kanya at bibigyan kaniya ng tubig na nagbibigay buhay. Okay. Now, tignan natin. Bakit sinabi doon, he had to pass through Samaria? So, culturally, ang mga Hudyo ay hindi talaga dadaan dito sa Samaria. Okay? Ang gagawin nila, tatawid sila sa Jordan River para makapunta sa Galilee. Hindi sila dadaan dito sa straightway na iyon. Kasi nga po, magiging impure sila, unclean. Grabe, no? Tayo may tayo sa mga shortcuts. Kaya tayo gumagamit ng Waze, ng Google Maps. Pero hindi talaga sila dadaan doon. Kahit na yung straightway, oh. Okay? Kasi, yun nga, oh, to avoid ritual contamination. This route is not about a geographical route, kundi ito isang compassionate, no, route na ginawa ni Kristo, okay, para ipakita sa kanyang mga disipulo na walang pinipili ang kaligtasan ng Diyos. Sipin mo layo nang iikutin para lang makapunta doon. Meron namang straight line. So ano yung nakikita natin dito na ginawa ni Jesus? Okay? Parang, teka, na-move. Pakialalayan nyo nga ako. So nakita natin dito, no? Ang ginawa ni Jesus, lahat ng social and religious ritual o rule na magbibigay ng reason para hindi sila magkausap ng babaeng ito ay kanyang itinawid. Okay? So, nakita rin natin dito kung papaano itinawid yung mga barriers. Okay? Upang ang babaeng ito ay magkaroon ng satisfaction. Hindi lang tinatawag na salvation, kundi satisfaction dahil nga ang number one issue niya is yung kanyang emotional
na issue. So ethnic warriors, kasi nga ang mga Hudyo, tinitignan mga Samaritan na half-breed na nakompromise sa kanilang heritage because of them. Nakipag-asawan sila sa hindi na kapwa Hudyo. At dahil doon nagkaroon ng matinding galit at 200 years nagkaroon ng tinatawag na civil war between the nation of Israel and Judah. Yung 10 tribes versus the 2 tribes. At yun nga po ang mga Samaritan na ito ay nagtayo ng templo sa dako ng Gerizim. Okay? So, in-address ito ni Jesus. At paano niya in-address? Hindi niya sinabi doon sa babae na nakausap niya nang siya humingi ng tubig, hindi niya agad sinabi na makasalanang babaeng Samaritana dahil kilala siya ni Jesus dahil sa Diyos na may 6 na naging asawa. No. In-uphold niya pa rin yung dignity ng babae. Dahil alam niya, there's something missing. May brokenness dito sa babaeng ito. So itinawid ito ng ating Panginoong Jesus. Ang una niyang sinabi, give me a drink. No? Gumawa siya ng tinatawag nating parang illustration para itong babaeng ito ma-excite sa pakipag-usap sa kanya. At dahil doon, nakita natin, bawal na bawal yon. Number 2, religious warriors. Yun nga po, from Mount Gerizim, na kung saan ang mga Samaritan ay doon sumasamba sa ating Diyos at hindi sa Jerusalem kasi nga po hindi sila welcome doon. So, ito rin ay itinawid ng ating Panginoong Jesus. So, meron theological division between the Samaritan and the Jews. They use religion as a weapon para i-excommunicate ang bawat isa, which is very familiar even now. Pag hindi kita kapangalan, hindi kita kasama sa denomination ko, kahit na may Kristo ka, may Kristo ko, hindi kita kapatid. Ayun ang nakakalungkot. Very exclusive. Di po ba? Dahil hindi kita kapangalan, hindi kita kasama sa isang denomination. Na matagal ng panahon, ang kaaway kumikilos upang tayo ay paghiwa-hiwalayin at magkaroon tayo ng mga faction, and yet, tayo lahat ay naniniwala kay Christ. Kaya nga ang CCM, tayo ay nag-a-adhere doon sa tinatawag nating body of Christ. Ang importante, kilala mo si Kristo, mahal mo si Kristo bilang Diyos tagapagligtas, siya ay Diyos at tao, kapatid kita. Sabi mo sa katabi mo, kapatid kita. No? Kapatid kita kasi nakakalungkot eh. Tayo within the body of Christ, hindi matanggap ang isa't isa dahil hindi tayo kapangalan. Diba? Anong sabi ng Bible? Nagpunta ako sa convention ng Church of Christ. Sabi, may nagbiro sa akin, ito na yung Baptist. Sabi ko, hindi lang naman ang Church of Christ ang nasa Bible. Sabi doon sa Acts, repent and be baptized. Tama ba? Repent and be baptized. Mali pala yung basa ko. Sabi ko, all throughout, buksan niyo yung puso ko, it's not about denomination. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Pero mahal ko ang brotherhood. Amen? Mahal ko ang brotherhood, pero ang puso ko, sabi ko, walang boundaries. Sana ganun din tayo katulad ni Jesus. Ano pa yung tinawid ni Jesus? Yung social. Jesus goes where others won't go because no one beyond His grace. Okay, paano natin nasabi to? Kasi nga itong babaeng ito na Samaritana ay outcast among outcasts. Samaritana na nga siya, tapos meron pa siyang kinakasama, sumatindi na yung kanyang ang kanyang katatayuan. Outcast siya from mga kapwa niya Hudyo, outcast din siya sa kanyang mga kababayan sa Samaria dahil sa kanyang relationship. Meron siyang 5 past husband at ngayon nga siya ay nakikisama sa isang lalaki na hindi niya kasama, hindi niya asawa. Ito ay isang public scandal sa isang maliit na village. Diba? Pag-uusapan. At yun nga, kaya siya umiigip sa tanghaling tapat para
Walang makakita sa kanya, walang magtanong sa kanya, walang magtatas ng kilay, kahit na napakainit, magdadala siya ng 18 kilograms. Yung kanya dala-dala. Okay? Mga 18 kilograms yun. Para ipanluto, ipanligo nila, at siya ang nag-iigib. Sana all. Kuya Lito, naranasan mo ba yun nung nagano ka Ate Rosa, nag-igib ka? Ang panahon pala noon, mga babae nag-iigib para sa lalaki. No? Bakit ngayon parang lalaki na? So, yun ang ginagawa ng babae araw-araw. Ilang beses siya nagbabalik-balikan after noon para magkarga ng 18 kilograms ng water maliban pa dun sa banga niya na nilalagyan para makapag-ipon ng tubig, maiwasan yung mga mga chismis patungkol sa kanya na hindi naman chismis kasi totoo nga. At yung ang panghuli, yung gender barriers. Especially kung ikaw ay rabbi, hindi ka makakapag-usap sa babae. Ito yung kanilang kultura. Hindi ka pwede makipag-usap sa babae. At ang mga babae ay hindi pwedeng mag-usap sa public. Kailangan tahimik lang kayo. Kwentuhan lang kayo. Bawal kayo mag-ingay. No? Kasi nga, si Allah ay regarded as second-class citizen at wala silang religious authority. So, yan naman ang issue ngayon. Kaya walang pastora, sabi nila. No? Kasi nga, biblically, ito ay barriers regarding sa religion, gender, pero yun nga, naniniwala ko, maraming babae ang mas may potential. No? Pero yun nga, ang mandate is, ang binigay na leader is sa mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin ng mga babae, walang karapatang magsalita sa harap ng maraming tao. Okay ba yun, mga kapatid? So nakita natin dito, ito yung mga tinawid ni Jesus. Para lang mapunuan, magawa yung kanyang divine appointment sa nag-iisang babaeng makasalanan. Ang dami niyang makakalaban na kapwa niya Hudyo dahil sa ginawa niyang ito. Pero nakita natin dito kung papaano from here na, yun nga, hindi lang siya basta nagpunta roon para i-meet itong babaeng ito, gumawa siyang paraan makita ng babaeng ito, ma-reveal sa kanya yung kanyang hinahanap na pagmamahal, yung kanyang contentment sa kanyang emotional need ay kanyang matatagpuan. Kapatid, unless na ma-resolve yung ating mga emotional trauma, mahirap magkaroon ng breakthrough. Sabi mo, breakthrough. Kahit na anong taas ng IQ mo, kahit na anong position mo, pag may issue sa iyong EQ, emotional quotient, lahat ng iyon, mababali, wala. Why? May outbursts ng galit dahil may na-trigger. Maaring makaramdam ka ng something na inggit kahit na nasa inyo lahat. Parang makaramdam ka ng something na anxiety. Lahat ng iyan ay traumatic experiences doon sa ating mga emosyon na nagiging dahilan kung bakit kailangan natin magkaroon ng breakthrough, hindi mangyayari. Kasi nga hindi na-resolve itong mga emotional issue na ito. That's why mahalaga. Kaya ito dinidil muna ni Jesus. Yung kanyang emotional issue bago kanyang spiritual issue. So hindi tayo magiging isang disciple makers unless na masettle yung ating mga issue sa ating mga buhay. Sabi ko nga po sa inyo, merong mandato ang ating Panginoon that we will go and make disciple of all nation. Hindi mangyayari yung kung hindi tayo magmamahal sa Diyos at sa tao. Loving God, loving others. Paano kung magmamahal sa tao kung yung mga taong yun nagbigay sa iyo ng trauma? Yung mga taong yun ang nagbigay sa iyo na binuli ka. At may mga spiritual bully. Tignan mo yung katabi mo. Hindi sila yon.
May mga ganon. Trauma, mahirap, hindi lang trauma. There must be someone na magdi-deliver sa kanila para yun nga, magkaroon sila ng breakthrough. At paano mangyayari yon? Through the power of the Holy Spirit. We need to cultivate the fruit of the Holy Spirit. That love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, and temperance. For us to love people and love God. And for us to go and make disciples of all nation. Kaya nga, be a disciple first before tayo maging disciple makers. Pero hindi mangyayari hanggat hindi nakakultivate yung bunga ng banal na espiritu. Kaya po hindi madali. Yung sinasabi ni Kristo. Ba't ang sabi niya, all authority ay ibibigay ko sa inyo. And I will be with you till the ends of the earth. Pag ginawa nyo ang paghayo, ayun yung premise nun. Kasamahan niya tayo pag ginawa natin yung kanyang inuutos. Kaya po, please assess your emotional quotient. No? Kaya meron tayong mga leaders dito sa church, may mga pastors tayo. Speak to someone na alam nyo makakatulong para yun nga, hindi maging dahilan para ang kaaway ay patuloy na hindi makita yung breakthrough na meron tayo. At yun nga, nag-meeting kami, meron kaming 40th reunion ng aming high school. So, huwag nyo nang bilangin. Baka malaman nyo pa yung age ko. Sa June 27, lagi nilang sinasabi, ito si De Guzman, suplado to noon, high school kami. No? Ang dami lang sinasabi na nawala na sa isip ko. Kasi nga po, I need to maging suplado kasi ayokong kalkalin yung buhay ko. Kasi lumaki ako nang walang tatay. Okay? 4 na taon ako, umalis ang tatay ko, bumalik siya, 27 na ako. O 3 taon. And then bumalik siya, 27 na ako, may 2 na akong anak. So 24 years, wala kaming kitaan, wala kaming usap. Okay? So yun ang parang defense mechanism ko, kailangan ko magsuplado para hindi mo ako tanungin. Kasi kung kaklase kita ng high school, lalo pag public, magiging kaklase rin kita pagdating ng high school, elementary to high school. At meron tayong PTA, di ba? Matin ba kang PTA, Jilfay? Kay Big? Di ba dapat 2? Lagi na nakikita yung nanay ko. So lagi tinatanong sa akin, nasan tatay mo? Sabi ko, ando sa ibang bansa, pero alam ko, ando sa ibang bansa nga, pero may iba ng pamilya. So para hindi na ako tanungin ng ganon, kailangan ko maging suplado. Alam niyo yun? Nanalakihan ko. At salamat sa Lord, nung encounter natin, 2003, doon ko lang na-release yun. Yeah. Kailangan ko maging suplado and yet napakababa ng aking self-esteem. Doon ko lang na-release yun, 2003, na ako ay parang nakalaya doon sa mindset na iyon, doon sa trauma na iyon, na kailangan kong patawarin yung tatay ko. At kailangan kong patawarin lahat ng kamag-anak namin. Kasi hindi lang sa kanya ako galit, kundi sa buong clan. Kaya po, napakahalaga ito pinag-uusapan natin. That's why on August, we will have Breakthrough Weekend. Yun eh. Kaya ako kinakwento. No? A Breakthrough Weekend for all of us na makalaya doon sa panggigipit ng kaaway sa paggamit sa ating mga trauma para tayo ay hindi maging effective disciple makers. Alam niyo ba yon? Kaya nga, meron tayong spiritual realm. Ang spiritual realm, ando doon kaaway kumikilos para patuloy na kawin sila at patayin yung magandang pangarap ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At hindi mangyayari yon na maganda at epektibo kung tayo nga ay hindi magkakaroon ng cure. Ano yung cure? Okay, point number 2. The cure. Jesus satisfies the deepest thirst. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito, sabi niya, inoffer niya sa babae, ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya. Okay? Stream of living waters. At patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo,
bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Lord, kailangan ko ng tubig na iyan. Ang totoo, hirap na ako magbuhat, mabigat. Ang totoo, napakainit. Ang totoo, hiyang-hiya na ako lumabas. Pero kailangan ko gawin kasi wala kaming gagamitin sa aming tahanan. So, akala ng babae, una, physical water. Pero, ang ibinibigay ni Jesus ay spiritual water para masatisfy yung kanyang spiritual thirst. At ang bawat human heart ay nauuhaw. Hindi sa tubig, kundi sa ating mga pangangailangang spiritual. That's why minsan nahirapan tayong masatisfy. Nahirapan tayong magkaroon ng contentment. Kahit na nasa atin ang lahat, sabi ko anong last Sunday, ano yung prayer ng bilyonaryo, Lord, I want something bit more. Walang satisfaction. Dahil may vacuum sa puso natin na only Jesus can satisfy. Ang mga puso natin, merong nakalaan dyan para kay Kristo. Ang problema, nasaan si Kristo? Siya ba talaga nakaupo sa ating mga trono? O tayo pa rin? Kaya minsan napakahirap maghanap yung satisfaction. We're longing for love. We're longing for acceptance. Ano ba talaga yung layunin? Bakit ako nabubuhay? Bakit wala akong peace of mind? Bakit ang hirap kong magpatawad? Kaya ako nabubuhay na full of bitterness, unforgiveness. Kaya nagmumukha na akong matanda. Tignan mo yung katabi mo. Bata pa yan. Ganyan lang. Talagang minsan napupuyat kaya nagkakaroon ng wrinkles. No? Ganun talaga eh. We're longing for something na even as ay hindi tayo masatisfy kasi nga nasan ba si Kristo sa puso ko na magsasatisfy noon. Itong babaeng ito, five-failed relationship, meron siyang deeper na need. Kaya, yun nga, sa pamamagitan ng balon, doon niya sinasatisfy yung kanyang need. Doon na lang. Ang gaganda rito, sabi sa kanya ni Jesus, ang kanyang invitation, whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Kung sino man ang hihingi ng tubig ng buhay, sa akin ay kailanman hindi na mauuhaw. Kaya Kuya Edgar, huwag ka nang umorder ng tubig. Sayang lang yan. Magtipid tayo. Okay lang ba? Hindi. No? Spiritual thirst ang pinag-usapan dito. So nakita natin, nag-aantay si Jesus sa mga tao na gusto ng tubig ng buhay at siya ay handang ibigay ito. Dito nakita natin, in-expose ni Jesus yung brokenness ng babae. Hindi para i-condemn siya, kundi para siya ay illumin. Para i-heal siya sa kanyang spiritual and emotional illness. So, two kinds of waters. Yung isa physical, galing sa balon, stagnant. Okay? Ano pa? Temporary satisfaction. Why? Pag nakaigib ka at pag naubos, babalik ka. It requires constant, exhausting outside labor. Yun nga, 40 pounds o almost 18 kilogram. Ang pupunuin para lang masatisfy yung kanilang need sa kanilang bahay ng babae. At yun nga po, andyan lang siya. And then eventually, hindi naman siya panghabang buhay. Tanda natin, napakalalim ng well na ito. Sabi nga, parang mga 30 meters. Kaya nagtatanong babae, paano bibigyan mo ako ng tubig? Wala kang pangsalok. At may tendency na matuyo. Pero ang binibigay na living water natin, Panginoong Diyos, sabi free-flowing. Stream of living water. Ano pa? May eternal satisfaction. Kasi ang eternal source ay si Christ. Okay? Si Christ ang eternal source. So, talagang merong pag-agos, pagdaloy ng tubig, at yun nga, ang lahat ng ito ay masusupply ng even the emotional and spiritual need ng bawat isa. At once na tayo ay tumanggap ng living water na ito,
na-realize ng babae na si Jesus yung cure, no? Ng kanyang sinesearch for her entire life. Na nakikita niya may pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan niya eh. May pag-asa. May blessed hope. Kaya nga po, itong chapter 4 na ito, nagsasabi sa atin na may mga unthinkable, no, na mangyayari. Kaya ang babaeng ito, iniwan yung kanyang jar. At anong ginawa niya? Ipinamalita sa maraming tao. Yung kanyang natagpuan na pag-asa sa pamamagitan ni Kristo. At yun nga, hindi na siya mapapagod. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya gagawa ng mga dahilan para sa kanyang araw-araw na pagsalok doon sa balon na ito. Ang ginawa niya lang, just walk away. She was healed and she was commissioned. Kaya nga po tinawag siyang Samaritan woman. So from there, nakita natin, ito na, di ba? The chase, the cure, and the call. Okay? Ang sabi, leave your bucket behind. Iwanan mo na yung iyong timba kasi binago na ni Jesus ang kanyang buhay. Then leaving her water jar, went her way into the city and said to the men, sipin mo, nakipag-usap na siya. Siya na mismong lumalapit, siya na mismong nagbabalita. Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Siya na ba talaga ang Messiah? Then they went out of the city and came to him. Sila na mismo. Kasi bakit? Baka meron pa silang mga unbelief dito sa babae na ito eh. Sila mismo pumunta kay Jesus doon sa balon. At bumulak sila sa babae. Then they said to the woman, now we believe not because of what you said. Di kami naniwala dahil sinabi mo, we ourselves heard him and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Okay? So, hindi kami naniwala dahil sa sinabi mo. Pinuntahan namin at dahil doon naniwala kami na siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Dahil sa divine assignment na yun sa isang babae, buong city of Sychar ay nagkaroon ng kaligtasan. Buong city ng Sychar nagkaroon ng ng healing sa kanilang mga spiritual and emotional healing. Maaaring may physical pa kasi kung tignan pa natin mga susunod na verses, nag-stay pa si Jesus doon, nag-overnight pa. Ang dapat ay dadaan lang sila. Okay? So a person touched by Jesus becomes a bridge that help others find Him. Ang lahat ng pinagaling ni Kristo ay gagamitin para marami pang tao ang makakilala sa Kanya sa pamamagitan ng taong iyon. Kapatid, saan ka pinagaling ni Kristo? Sa yung physical ailment, emotional, spiritual, relational, financial. Pinakamaganda sa lahat yung spiritual na sagot. Sabi ko nga, death is inevitable. Lahat tayo mamamatay. Pero dahil sa ating spiritual na ailment na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, ay nagkaroon tayo ng assurance of our salvation. Okay? So, before, ang babaeng ito ay nag-avoid ng people, hindi lang dala-dala niya mabigat na na jar, kundi yung kahiyan dahil sa kanyang sitwasyon at nabubuhay ng nag-iisa. Maaring kasama niya lang yung kanyang kinakasamang lalaki. Pero after that, nagtatakbo siya. Ipinamalita niya yung Messiah na na-encounter niya na sana doon pa lang sa umpisa ay hindi na siya kinakausap dahil nga merong prejudices between the Jews and the Samaritan. At pinakita niya, ipinahayag niya kanyang buhay na nabago at dahil doon marami ang nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, katulad tayo ng babaeng ito, na may mga dalahin, tanda natin, hindi siya Bible scholar, wala siyang ministry training,
Nag-share lang siya ng kanyang encounter si Jesus. Sabi niya, come and see. At dahil sa kanyang testimony na iyon, ang lahat doon sa kanilang village ay nakilalang ating Panginoong Jesus. Kaya po, maaring tayo ay kailangan pumunta doon sa well para isurrender yung ating spiritual thirst, yung ating emotional thirst, yung ating mga physical thirst sa ating Panginoong Jesus. We need to come to the well, receive yung living water, stream of living water for us na magkaroon ng satisfaction and contentment and healing. Pero lang lahat po yung kailangan ay iwanan na natin kung ano yung mga bigat, yung mga dalahin natin, yung mga trauma, kung bakit hindi tayo nakakatanggap ng healing. Okay? So, alisin na natin sa buhay natin mga full satisfaction, contentment, ng mga validation, ng mga likes, no? Sa ating mga social media, kaya nga nagtatago tayo sa filter. At maging vulnerable kasi yun ang gusto natin. Being a church in a relational discipleship, ipakita natin na yun nga kailangan natin ng someone. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus at walang iba kundi ang bautis sa atin to pray for one another and carry each other's burden. Kaya nga po, let us go tell others and we must share our testimony, yung ating encounter sa ating Panginoong Jesus. So anong sabi sa John 7:37? If anyone thirsts, let him come to me and drink. Dahil sa encounter ng babaeng ito, 5 yung kanyang kinasama, 6. Yung 7, nakita niya yung satisfaction. Sino yung 7 lalaki sa kanyang buhay? Si Jesus. Sa numerology ng mga Hudyo, pag sinabing number 7, perfect. Meron silang ganun number 7. Nakita niya na yung lalaking nagpatibok ng kanyang puso. At dahil doon nakapag-compose siya ng kanta. Alam niyo ba yon? Nagtatanong si Ate Ani, anong kanta? Napag-compose siya. Kasi grabe yung encounter niya, grabe yung kanyang pag-ibig na natanggap dito sa lalaking ito. Walang kondisyon. Hindi siya tinignan sa kanyang kalalagayan, in-uphold yung kanyang dignity. At dahil nga doon, kantahin natin yung kanyang kinumpos na ito. Sige nga, Kuya Arvic, tignan niyo yung lyrics. Siya to Itong Samaritan na woman na ito. Sasabayan natin, kantahin natin. No? Kaya ito yung naging theme song ni Sister Annalyn. Yung aming love story. Kasi si Samaritan woman pasaway, tigas ng ulo, di ba? Siya yung mistisa kasi Catholic. Tapos nakilala niya si Kristo. Hindi ako si Kristo. No, pinakilala ko si Kristo sa kanya. After 12 years, nakilala niya ang ating Panginoong Hesus. So kantayin natin sabayan natin. Ayan, yan. At tignan niyo yung lyrics. Talagang babae sa Samaritana. Ulit sa umpisa. Diba tinanong ng Jesus ano pangalan mo? Tapos nakita ng babae. Pogi ni Jesus, nakangiti diba? Nagbago yung buhay niya. Kinilig talaga siya. Walang iba kundi siya yan. Talaga. Right by my side makes me feel things will work out. Nagtatanong siya, paano mo nalaman? How did you know I needed someone like you in my life? Emotional satisfaction needs to be found in Jesus. Just right in time. Nakaka-6 na siya Sabi niya, gusto niya na sumubo. Never forget how you brought the sun to
Siguro yung mata niya, no? Kung titap na gano'n, nakikita niya si Jesus eh. No? Fears that I have. Marami siyang takot, pangamba. Guess what I'm really trying to say? It's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Natakbuhan niya yung kanyang true love. Kapatid, baka di mo natatakpan yung true love mo. Sabi nga sa Revelation, baka nakalimutan mo na yung una mong pag-ibig. Needed someone like you in my life. There was an empty space in my heart. There's a vacuum in our hearts Right time that only Jesus can fill. in my life. Kahit anong gagawin mong breakthrough, hindi mangyayari. You need Jesus. Brought the sun to shine Para yung mga trauma na iyon and took all the world ay mawala. fears that I had. Na minsan yun nga, we put our filters. Okay lang ang lahat. Hindi magiging okay ang lahat unless you trust Jesus with all your fears and doubts and longingness. Ganyang kakamahan ng Diyos. He had to go through. Kailangan niyang dumaan sa Samaria. At dahil doon, buong Samaria ang nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Tayo tayong lahat and let us pray. And reflect tayo. Reflect natin. No? Magkaroon tayo ng reflection. Ano yung mga modern day novels na katulad tayo mga tao na ginagamit natin para masatisfy yung ating spiritual thirst? No? Saka pumupunta para masatisfy yung iyong spiritual thirst. At ano ang kailangan mong iwan para makita mo ang ating Panginoong Diyos? Anong kaya mong bitawan? Remember, mga kapatid, it's not about our position, it's not our wealth. Sabi ko nga, unless na ma-deal yung ating mga emotional needs, trauma, napakahirap. Kahit na anong meron tayo, hindi tayo masasatisfy. Only Jesus can satisfy us. Tayong lahat tayo manalangin. Jesus, Lord, sa iyong mga paanan sa oras na ito, Lord, ibinababa namin yung mabigat na pasanin namin. Ng aming mga emotional need, physical ailments, O God, mga relational tension. Lord, mga trauma brought about by our wrong decision in the past, mga treatment na natanggap namin, mga words na curse na binato sa amin. Lord, teach us to forgive and accept, O God, yung living water na binibigay mo sa amin upang kami makalaya. Magkaroon, Panginoon, ng contentment and satisfaction knowing your grace is more than enough for us. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo. Katulad din kami ng Samaritanang babaeng ito. May pagdududa, sarcastic sa umpisa. And yet, O Lord, pinakilala mo ang iyong sarili.
Sa iyo matatagpuan ang kanyang hinahanap. Lord, would you bless us, O God, with a heart na nagsisik sa iyo. Nagsisik sa iyong mga salita. Upang yung lahat ng aming mga dalaing pasanin, O God, ay amin nang maibaba at mabuhay ng masaya kapiling ang mga tao sa aming mga paligid. Heal us, O God. Embrace us, O God. And continue to walk beside us. Lord, hindi namin kaya mag-isa. Hindi namin kayang magtago na sa mga filters na everything is okay. No, Lord. Hanggat magkaroon kami ng maayos na pagtitiwala at relasyon sa iyo, Lord, hindi mangyayari ang dapat mangyari. Kaya nga po, God, hindi ang mga digital filters na ito ang makapag-satisfy sa aming mga longingness, kundi ikaw, Kristo, ang iyong mukha, Panginoon, ang siyang makapagbibigay sa amin ng contentment and satisfaction. Come, Lord Jesus, into our hearts, enthroned to your throne, and make us your kingdom. Maraming pong salamat aming Diyos. Indeed, O God, nakita namin yung aming true love. Nakita namin ang tunay nagmamahal sa amin. Walang iba kundi ang aming Jesus. Marami pong salamat sa iyo. Patuloy mo kaming minamahal at patuloy ka naming mamahalin at ang pagmamahal na ito, Panginoon, ay mag-uumapaw sa mga tao sa aming paligid. At dahil doon, Lord, ang bawat pupuntahan namin ay makikita, mararamdaman at maririnig si Kristo sa pamamagitan ng mga anak mo na tunay nagmamahal sa iyo. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen.